Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. So, pasensya na po kayo kung masyadong napaaga, no? Siguro mga alas 4 pa lang. So, nagkape ako. So, naisipan ko na lang na mag-vlog. So, tulog pa yung ating mga kasamahan na kumbaga nagiging bantay po natin 24 oras. Alam nyo naman, wala tayong problema sa kahit kaninong basta ang atin lamang kalaban ang ating binabantayan, lalong lalo na yung ating mga binabatikos, no? So naisip ko kasi dito mga nakarang araw may nabasa ako tungkol nga dun sa sinasabi nilang qualified tip daw na kaso ko, at ako daw ay may warrant. Sa totoo lang mga minamahal kong mga kababayan, hindi ko lang lubos maisip kung bakit yan ang naisip nilang ipukol sa akin. At meron din daw akong rape na kaso na may warrant din. At meron din daw akong ano pa ba yung isa? Basta marami akong nabasa doon. At ako daw ay dadakpin ng NBI. So hindi ko maiwasang magtaka na matawa. So kasi kung maalala ninyo, kung di ako nagkakamali, February, January ba yun? O papasok ng October ba yun? Basta itong mga buwan lang. Kung maalala ninyo yung vlog ko na pumunta ako sa LBC, pinadala ko yung liham sa ating mahal na Pangulo. At pinakita ko rin na ako po ay pumunta sa opisina ng NBI. At ayon sa aking nakalap na impormasyon at nababasa, 2017 daw. So 2017, 18, 19, 20. Ano na ba tayo ngayon? 25. So 8 years na. So 8 years na yung kaso. Pero sabi ko nga, bakit sa pabalik-balik ko sa NBI nung mga araw na yon, nung mga panahon na yon na may nangyari nga doon sa aking anak at hinihingian nila ako ng detalye at yun na, bakit ni isa walang nagsalita o walang nagsabi? Kasi nung ako po ay pumunta doon sa NBI, hiningian po ko ng ID. So nagbigay po ko ng ID ko, number ko, at ayun, sa madaling salita, nakuha nila impormasyon ko. Sa isang linggong pabalik-balik ko communications sa NBI, wala akong nalaman na ako ay mayroong kasong ganun. Qualified tip, tapos wala pang piyansa. Di wow, di ba? Kung maalala niyo, pero pa sa mga hindi nakakaalala, eto't panoorin niyo po. Para alam niyo po, sa totoo lang, yun, pagpunta ko po ng NBI, binidyohan ko din po yun. Yan. Mga minamahal ko mga kababayan, andito tayo ngayon sa NBI para, yun nga, tungkol doon sa ginawa po ng, yung ginagawa po ng tao sa atin, na kung saan parang blackmail yung dating nito. So, lalapit to tayo dito sa NBI para po matulungan tayo kung anong gagawin natin para sa mga dapat gawin, no? So kasi
Nakasalalay ho dito yung ano po ng aking anak. So yun po, papasok po tayo ngayon dito at makikipag-usap sa kanila para po matulungan tayo sa mga dapat nating gawin. So yun, mga minamahal kong mga kababayan. So talagang sinikap ko po, hindi ko na lang po papakita yung mga agent na kausap natin dahil sa unang-una ayaw nila. So trabaho lang yung kanila. So yun, malinaw po yun. Nasa opisina po ko nung araw na yun. Ako po ay dumulog sa NBI. Pero bakit kung meron akong 2017 yun ang pinagtatakahan ko. At yun ang pero para sa akin, ang pumasok naman sa akin alam ko na. At alam ko na rin kung sino-sinong mga tao ito na gumawa ng kwento para sa akin. At kahapon lang nag-usap-usap kami. Natatawa din kami kasi sabi nga, oh, alam na yung mukha mo, alam na yung ganito. Magbukas ka na ng face mask. Lalo akong natawa. Sabi ko, loko-loko ba kayo? Ilalantad ko para makita ninyo yung totoo kong mukha. Yun na yun, yun yung pinakita sa inyo. Yun, baka yun ang mukha ko nga, di ba? So di yun na, kasi yun ang pinalabas nila eh. Oh, but, alam nyo, hindi ko lang hindi ko maiwasang matawa. Hindi ko maiwasang matawa na talagang masasabi mo, grabe nakadesperado. Grabe nakadesperado. Okay na yan, patay mo na yung ano. So, hindi ko lang maiwasan matawa. Dahil talagang, kumbaga para silang desperado na. 'Di ba? Talagang masasabi ko na yung pamunuan ng iglesia ni Manalo na dyablo, gagawa't gagawa yan para masira lamang yung taong nagsasalita ng katotohanan laban sa kanila. Naalala ko tuloy, maraming comment. Basahin niyo po yung mga comment doon sa ating mga video, doon sa mga nauna. Nakapulot ako ng mga, kumbaga, nakakuha ako ng istorya na hindi lang pala ito sa akin nangyari. No? Maging mismo sa mga dating mga ministro ng tunay na Iglesia ni Cristo na umalis na dahil nga sa hindi nila maintindihan yung pamumuno ni Eduardo Manalo na isang Mongoloid, siraulo, gago, na kung saan ay naging iglesia ng dyablo nung siya na ang namuno. Grabe pala yung naranasan ni Brother Eli Soriano. Na lahat na lamang ng paninira, lahat ng kaso, ginamit pa ng iglesia ng dyablo, yung NBI. Ginamit ng iglesia ni Manalo, yung pulis. Ginamit ng iglesia ni Manalo, yung iba pang mga departamento ng ating bansa. Ngayon, pumasok sa isip ko, kaya pala ganito ang strategy ng iglesia ni Manalo. Tutulungan nila isang politiko para pag nandoon na, nanalo na, hingi sila ngayon ng pabor. Nang ilalagay nila doon sa matatas na posisyon, mga membro nila, para magamit nila kapag may gusto silang taong gawa ng istorya, gawa ng kaso, gawa ng ganito, ganyan. Kasi may mga tao sila na membro nila na pwede nilang utusan, na kung saan ay itinalaga sa posisyon na yan dahil sa kanila, dahil sa kanilang paghingi ng pabor doon sa mayroong kapangyarihan. Ngayon ko lang naisip na kaya pala umalis na lamang si Brother Eli Soriano dahil kahit sabihin natin tama siya, nasa katuwiran siya, hindi niya magagamit yun. Hindi niya magagamit yung
katotohanan dahil naiimpluwensyahan ng kasamaan o ng isang malakultong o isang malapraterniting reliyon yung ating gobyerno. Ngayon, sa totoo lang, ito, example lang. Tumingin kayo sa matataas na posisyon. Alamin nyo kung ano-anong mga reliyon niya. Mapapansin nyo. At sisiguraduhin ko sa inyo, tama at totoo ang sinasabi ko. Diba? Kasi, basahin nyo yung mga comments. Malalaman nyo makikita nyo, maintindihan nyo. Kaya sabi ko, okay lang, akala ko kasi ako lang yung naka-experience ng ganito. Na kung ano-ano na yung kanilang, diba? Kung ano-ano na yung kanilang sinasabi para lamang patahimikin ang yung lingkod Epifanio Labrador. Pero ganoon pa man, hindi yan ang kumbaga makapagpapasuko sa akin. Dahil alam ko ang sinasabi ko, alam ko ang ginagawa ko, na kung saan ang sinasabi ko noon pa man ay hindi para sa akin, kundi para sa ating mga kababayan. Kaya nga, lubos ako nagpapasalamat kasi mas marami ang mga Pilipinong pabor sa akin kesa sa Iglesia ng Diablo, no? Pero ganoon pa man, nakalimutan ko batiin ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez. Good morning po sa inyo. At syempre ang ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. Okay, bumalik tayo. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, eto nga isisingit ko lang yung ating mahal na Pangulo. Tingnan nyo masasabi mo talaga na kulto talaga tong Iglesia ni Manalo. Nung hindi umubra yung kanilang panawagan, yung kanilang prayer rally, national peace rally kuno, na halata namang pamumulitika rally ang nangyari. Nung hindi tumalab ito at hindi nila nahadlangan yung impeachment complaint na isasagawa ng Kamara, eto halos mga membro ng Iglesia ni Manalo ang gumagawa ng paninira sa ating Pangulo at maging sa ating mga congressman, maging sa ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez. Tingnan nyo kung talagang mabuti yung pamamahala ng Iglesia ni Manalo. Etong si Tapasio, yung unano na baboy, Iglesia ni Cristo yan. Pero bakit hindi kayang kontrolin? Bakit ayaw sabihan ni Eduardo Manalo na, teka, Tapasio o Topacio, ititiwalag kita kapag ganyan ka. Nagsasagawa tayo ng peace rally, tas ikaw nangunguna ka para, di ba? Para gumawa ng kasinungalingan laban sa Kamara. Lalo mong pinaiinit. Nagawa ba ni Eduardo Manalo na sawayin si Tapasio? Hindi. Kasi bakit? Pabor sila. Kasabwat sila. Di ba? Si Tapasio, si Marcoleta na mukhang palakayong mata, at marami pang iba. Sa mga hindi nakakalam, ang kumikilos ngayon ay Iglesia ng kulto. Iglesia ni Manalo na kulto na Diablo. Dahil hindi nila nakuha ang gusto nila. Diba? At ito, nalaman ko. Kaya pala mainit ang Iglesia ni Manalo sa ating Pangulo ngayon. At sa mga congressman. Dahil hindi sila nakakakuha ng pabor. Lalong-lalo na dito kay Congressman Abante. Dahil si Congressman Abante isang Baptist. Dahil hindi nila kontrolado yung isang congressman. Kapag hindi pala nila kontrolado ito,
sisiraan nila ito. Ganon ang gawain ng Iglesia ni Manalo. Kapag hindi nila napagkakaperahan, pagka hindi nila nahihingian ng pabor, yung mga politiko, gagawa sila ng issue. Kagaya na lamang yung nangyari ngayon sa ating mahal na Pangulo. Kaya pala ang init ng ulo ng Iglesia ni Manalo na nagkukunwari lang na pabor sa ating mahal na Pangulo. Dahil simula nung ating mahal na Pangulo na ang naging Pangulo, yung mga nasa matataas na posisyon na membro ng Iglesia ni Manalo ay tinanggal. Magmula sa mga pulis na may matataas na ranggo na kadalasan ay nasa posisyon. Di ba? Regional Director, Provincial Director, di ba? At yung iba pang mga membro nila, yung mga judge na membro nila, yung attorney na membro nila, na kung saan yung ibang mga membro nila noon na nasa iba't ibang mga departamento na mayroong matatas na posisyon, binaba. Kaya pala, mainit ang ulo ng Iglesia ni Manalo sa ating mahal na Pangulo. Hindi lang nila pinapahalata, pero meron silang malalim at matinding galit sa ating mahal na Pangulo. Dahil yung mga pabor na nakukuha nila, ay hindi na nila nakukuha ngayon sa ating mahal na Pangulo. Kaya naisip ng Iglesia ni Manalo na kulto na dapat si Sara na lang. Kasi kung maaalala ninyo, noong panahon ni Duterte, halos lahat ng membro ng Iglesia ni Manalo na kulto ang nasa matataas na posisyon. At karamihan sa membro ng Iglesia ni Manalo na kulto ay natatalaga o nagkakaroon ng trabaho sa gobyerno. Kaya kontrolado, kaya malakas at maimpluwensya ang Iglesia ni Manalo. Ngayon, dahil medyo nabawasan yung kaya gumagawa sila ng strategy para masira ang ating mahal na Pangulo. So isa yan sa dahilan. Kaya dito din, halimbawa na lang, kay House Speaker Martin Romualdez, kaya pala mainit ang ulo nila. Ngayon ko lang nalaman kasi may nag-message sa akin at kausap ko talaga. Ito ay isa sa staff, paano ko ba sasabihin? Membro sa opisina mismo ng staff ng House Speaker. Kausap ko at sabi niya, sa totoo lang sir, marami pong nire-request dito yung pamunuan ng Iglesia ni Manalo. Yan si Eduardo, mahilig pala manghingi ng pabor yan si Eduardo Manalo, yung Mongoloid na yan. Hindi pinansin House Speaker Martin Romualdez. Di ba? Excuse me po. Ngayon, nung hindi pinansin ng opisina ng House Speaker yung mga request ng Iglesia ni Manalo o nitong ni Eduardo Manalo na Mongoloid, na leader ng kultong Malafraternity na Iglesia ng Diablo, nagalit. Kaya pala kahit nakikita na ng Iglesia ni Manalo yung mga katiwalian ni Sara, pumabor sila dito. Pumabor sila. Kasi bakit? Pag si Sara, makakahingi talaga sila ng iba't ibang pabor. Lahat ng gusto nila, ibibigay ng mga Duterte sa kanila. Bakit? Kasi kasabwat sila sa katiwalian ng mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan, na kung saan nahihingian nila ng pabor. Nahihingian nila ng limpak-limpak na pera para ipagpatayo ng kanilang mga malalaki at nagagandahang mga simbahan. Ang galing, di ba? Kaya pala walang sinabi yung simbahan ng mga born again. Kaya pala walang sinabi yung simbahan ng mga Baptist. Kaya pala walang sinabi yung simbahan halos ng mga Katoliko. Kasi yung pera pala na pinantatayo ng simbahan ng Iglesia ng kulto ng Diablo na pinamumunuan ni Eduardo Manalo na isang Mongoloid ay galing sa mga politikong napapakinabangan nila. At
galing din naman sa syempre doon sa mga membro nilang natulungan nilang mailagay o maitalaga sa isang napakagandang posisyon na kung saan kaya nilang kontrolin. Di ba? So, ngayon ko na-realize na kaya pala ganun. Kapag ikaw ay naging kalaban ng iglesia ng kulto na pinamumunuan ng isang diablo na katulad ni Eduardo Manalo, lahat ng paninira gagawin. Tingnan niyo nangyayari ngayon sa ating House Speaker Martin Romualdez at maging sa ating mahal na Pangulo. Lahat ng uri ng paninira, kasabwat po dyan ang iglesia ng kulto na pinamumunuan ng isang diablo. 100%. Tingnan niyong mabuti, magmula pa lang kay Tapasio, iglesia ni Manalo na yan. Kung talagang makadiyos, matino, at talagang hindi sumasali sa politika ang pamunuan ng iglesia ni Manalo, dapat pati yung membro nila. Dapat kontrolin nila. O Tapasio, huwag kang sumali sa ganun. Lagi ka na lang, ikaw na lang lagi yung bida dyan. Lahat na lang ng mga ano dyan, ikaw yung nandiyan dyan. Nasisira na yung ano natin, reputasyon ng INC. Pero hindi, kasi pabor sila. Di ba? Ito sinasabi ko sa inyo. Kaya, hindi na ako magtataka kung bakit maging sa akin, talagang gagawa sila ng iba't ibang paninira. Pero okay lang. Kasi hindi naman sila nagwawagi. Di ba? Sa halip nga, mas lalo tayong tumatapang. At sa ginagawa nila sa akin, mas lalo tayong nagpupursige na ihayag pa ang katotohanan sapagkat kitang-kita na talagang nakita nyo naman, napakasimpleng tao ko lang. Pero bakit ako pinansin ng iglesia ni Manalo? Kasi natatakot sila dahil parang dumoble at nabuhay si Kaper Silapid sa pagkatao ng yung lingkod, Epifanio Labrador. Kaya natatakot sila na baka mas matindi pa ang yung lingkod kapag naghayag ng katotohanan laban sa iglesia ni Manalo na isang kulto na ngayon. Alam niyo, marami nanghihinayang kung si Ka Angel yung naging pinuno ng iglesia na Kristo, hanggang ngayon, iglesia ni Kristo pa rin yan. At mananatiling iglesia ni Kristo na sumusunod sa utos ni Kristo. Hindi katulad ngayon na yung iglesia ni Kristo ay naging iglesia na ng mga taong sunod-sunuran sa isang maladyablo yung isip na kung saan gustong maghari-harian ng sekreto sa ating bansa. Gustong kontrolin ang lahat ng mga politiko. Gustong maging hari. Nakukuha ninyo? Kasi pag hawak niya lahat ng politiko, ayun. Kaya nga ngayon nakita ng iglesia ni Manalo na teka, bakit hindi kaya lahat ng membro na lang natin patakbuhin natin? Patakbuhin natin lahat ng membro natin. Katulad ni Marcoleta, tas suportahan natin para yung buong bansa kontrolado natin. Yan ang nakikita ko At yan ang nagiging plano nila. Na kontrolin ang buong bansa na kung saan paghaharian tayo ng isang pinuno ng isang kulto. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung sino man yung susuportahan ng iglesyang kulto na yan, huwag niyong susuportahan. Dahil parang naglagay kayo ng bitag sa sarili nyong daanan. O baka para kayong kumuha ng martilyo na pinukpok nyo lang sa sarili nyong ulo. Kaya kagaya ngayon, sinusuportahan po ng iglesia ni Manalo, si Sara at yung mga kakampi niya. Huwag nating suportahan yan. Tandaan nyo palagi, kung maaalala ninyo, halos lahat po ng sinuportahan ng iglesia ni Manalo na kulto, lahat halos na impeach. 'Di ba? Magmula kay Erap, yun, iglesia ni Manalo din ang nagano nun. Magmula kay Gloria Macapagal Demonyo, iglesia ni Manalo din ang nagano yan. O hanggang kay Sara, tingnan nyo, halos lahat ng ina-appoint ng iglesia ni Manalo ay nai-impeach dahil nabubulgar yung kanilang pagiging sakim sa pera at kapangyarihan. 'Di ba? Kaya nga gustong-gusto ng mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan ng iglesia ni Manalo dahil kahit tulongges sila, kahit gago sila,
kahit traitor sila, nananalo sila dahil tinutulungan ng isang kulto, tinutulungan ng isang mala-mafia, mala-fraterniting reliyon, yung mga katulad nilang sakim sa pera at kapangyarihan. Kaya nga paborito sila eh. Paborito silang puntahan ng mga sakim sa pera at kapangyarihan at mga kriminal na katulad ni Rodrigo Roa Duterte. Di ba? Kaya mga kababayan ko, mag-isip po kayo. Mag-isip po kayo. Itong reliyon na to, kaya nga napakatayog na ng tingin nila sa kanilang sarili. Di ba? At isa sa napansin ko sa iglesia ni Eduardo Manalo, sila yung nakasulat sa Biblia na kunwari ay mga tupa, pero mga lobo pala. Klarong-klaro yan. Sila yung mga uri. Tingnan nyo kaya pala pinupront nila doon sa kanilang simbahan yung tupa. Pero yung tupa na yun, hindi pala sila. Yung tupa na yun, na nandoon, yun yung madalas nilang inaapi, tinatakot at pinapatay. Kaya pala yun na nakapront. Dahil sila ay pumapatay ng mga tupa. Dahil sila ay mga lobo. Diba? So, sa totoo lang, alam ko magagalit na naman dito yung mga membro ng kultong Iglesia ni Manalo. Hindi ni Iglesia ni Cristo, liliwanagin ko lang. Yung totoong Iglesia ni Cristo, mapagpakumbaba, hindi nananakot, hindi nagbabanta, hindi pumapatay at lalong hindi sumasali sa politika. Kaya naintindihan ko na ngayon. Kaya pala si Ka Angel ay umaklas. Kumbaga ay talagang nagsalita. Dahil marami ng katiwalian na nagaganap sa iglesia ng Diablo. Kaya dahil nagsalita siya, ayun, pinakulong siya. Yan ang nangyari. Grabe talaga tong reliyon na to. Kaya mga kababayan ko, kapag mayroon pong mga iglesia ni Manalo na pumupunta sa inyo, huwag kayong maniwala sa mga yan. Mga lobo yung mga yan. Nagkukunwari lang yung mga yan na mababait, matulungin. Yan po ang ginagawa nilang front para hindi sila mahalata na sila ay mga lobo. Kitang-kita naman sa mga pag-uugali nila, sa pananalita nila, sa kilos nila. Pero hindi natin maalis na meron talagang sasama, lalong-lalo na ang pinang-aakit nila, yung impluensya nila. Yung iba naman kasi mga kababayan natin, kaya lang papasok sa iglesia ni Manalo dahil sa proteksyon. Kasi ma-impluensya nga daw. May mga taong ganon. Pero ako, hindi na. Kahit pagkaano kalaki ang simbahan mo, kung galing naman yan sa mga politikong kurap sa pera at kapangyarihan, di bali na. Mas gugustuhin kong magsimba sa isang kubo na galing sa pawis ng mga membro. Kesa naman pumasok sa isang napakagandang gusali na galing pala yung budget na yan, yung pinagawa niya sa mga politikong kurap, mga magnanakaw sa pera ng taong bayan. So, yun lamang po mga minamahal ko mga kababayan. Pasensya na po kayo kung medyo napataas. Na muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.